taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Okay, sige, para ingat. Ito, sir. Ito na lang. May kinuha lang po, Sir Nal. Kinuha lang po papel kasi kasama. Sabi ni Jojo, yung tinatawagan ni Epe doon. Wala ba dito sila? Jacqueline? Roy? Pauline, Green, may pa nag-surrender naman. Ayan siya rin. Kasama rin siya. So, I give you the copy and pa-receive na lang kami dito sa copy namin. Return namin. And then kung mag-kaya kasi sa dito lang kasi. And then kung may isipan nila na mag-surrender, tulungan namin siya kasi lang pag-post namin.
date and time, date and time. Picture lang. Picture lang po. Ng mga otoridad ang warrant of arrest sa religious leader na si Apollo Kibuloy itong hapon, pero hindi obligyo itong nadatnan sa kanyang nakarehistrong address. Samantala, hawak na ng National Bureau of Investigation ang 3 pang individual na akusado rin sa kasong child abuse. Ito ang balita nila Lane Moreno live. Magandang gabi, Lane. Ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Doon sa 5 akusado, 5 individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse, ngayong hapon na ay 3 na ang nasa kamay ng mga otoridad, kabilang dito ang National Bureau of Investigation at Pier O11 sa Davao, habang ayon naman sa NBI hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Pier O11 ang warrant of arrest na inilabas na Davao City Regional Trial Court. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanes. Itong hapon nahuli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng hapon. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Presente rin ang abogado ng 3 para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan na nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Doom, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Samal Island. During the service of search warrant, negative si Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na palugit
bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June, pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan mula sa korte, ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos at 280 pesos naman itong kay Apollo Kibuloy dahil sa kasong sexual at child abuse. Yan mo nating balita mula rito sa Davao City. Balik sa YouTube. Lalin, lumalabas sa parang ang media dyan parang nagulat dito sa lumabas na arrest warrant dahil ang inaabangan nyo at ilang inaabangan nyo kanina ay yung pag-aresto naman ng Senado. Tama ba yun, Lalaine? Tama ka na, June, kasi ang unang pinahayag ng PRO 11 at ang Davao City Police ay maaaring unang i-serve itong warrant of arrest mula sa Senado at itong mula sa korte ng Davao City ay hindi pa nila inaasahan ngayong araw at mismo ang NBI na ang nag-serve personal mismo dito sa mga akusado. So, pag nakapagpiyansa na itong tatlo, Lalaine, ano ang susunod na hakbang dyan ng mga akusado, Lalaine, ayon sa kanilang abogado? June, kanina kasi tipid o limited ang binigay na pahayag ng kanilang mga abogado dahil ayon na sa kanya, hihintayin pa niya ang formal na pahayag mismo ng kanyang mga kliyente dahil kanina nga ay maiksi rin ang kanilang pag-uusap dahil pagkatapos ng ilang minuto doon sa NBI ay agad silang dinerecho dito sa Davao Regional Trial Court at ayon naman sa NBI ay hahabulin nila hanggang ngayong gabi ang kanilang piyansa. At kung may habol ay maaari nila itong pakawalan agad kung mayroon ng order mula sa korte.